I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos update. Nakikita nyo ito? Wow, nagbo-volunteer ng mobile kitchen. Food mobile. Si Amy Marcos. Saan kayo makakita niyan? Oh, 'di ba? Alam niyo ito si Amy Marcos, mga kababayan. Hindi ko alam anong klaseng kapatid ito. Natitiis niya ba? Naatim niya? Pabagsakin ng kapatid niya? Parang tuwang-tuwa pa siya, no? Oo. Kaya palagay ko itong taong ito, hindi natin alam kung ano po ang dahilan. Dapat nga pag may alitan kayong magkapatid private nyo na lang pero ito bulgaran talo pa yung askal din ng pag-uugali. Sabi dito mga kababayan sabi dito, sobra na talaga ang pag-traidor ni Amy sa kanyang kapatid na si BBM. Di ko ubos maisip na nagpapakain pa si Amy sa INC rally na ang tunay na pakay ay patalisikin si PBBM. Hindi man lang nagdalang hiya sa halip na harap-harapan niyang ipinakita ang kasamaan ng kanyang ugali. Oo. Sa bagay, maraming nagsabi, hindi naman kapatid niya yan. Yun nasabi mga kapabayan. Diba? Biro niyo yun. Natiis niya yung ganun. Grabe, no? O, ito pa, mga kababayan. May nasagap ako. Ito. Sabi dito, may nag-post. Sabi, ang galing naman ng senador na ito. Ginagamit daw ang pondo ng gobyerno. DSWD Relief Pack para ipakain sa INC rallyist. Ayon sa post, na ang layunin ay hindi naman manawagan ng transparency and accountability, kundi para patalisikin ang Pangulong Bongbong Marcos at iupo si Inday Sara Lustay. Di ba? Sino kaya itong senador na ito? Sabi ni Juan Luna Vlog. Ayan. Mayroon siyang scoop. From my inbox, DSW food packs are being unloaded at the senator's HQ, who is supporting the currently rally, are using these food packs to feed the rally using taxpayer money. So, what do you think, guys? Who are those senador? No? Sino kaya sila? Ano po ang nasa isip nyo? Parang naisip nyo yung naisip ko ba? Well, di ba? Sino bang mga senador na gustong na talagang nasasangkot or nagagalit? You know, na hindi naman talaga sinusuporta ng Pangulo. Kilala nyo naman siguro sila. Di ba? So, dito, nakakahiya yung ganun. Di ba? So, well, ako naman, sana konsensya nyo na rin yan. Supposed to be ang mga relief goods na yan para sa mga nasalanta lang ng bagyo pero ginawa nyo napaka-unfair naman sa mga nasalanta ng bagyo. Ang tanong, alam kaya ni Secretary Rex yan? Ay, hindi natin alam mga kababayan. Ito pong masaklap sa mga taong dito pa lang kumbaga talagang ginagatungan nila ang pag-aari ng bayan baga. Isang nag-post. Ayan. Bukas gising ako. Kasi PBM pa rin ang presidente. O, diba guys? Totoo naman yun. Ay, shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters. Shoutout sa inyo mga best. Eto, you know, back to. So, ito mga kababayan. Malayuan na po yan, Ayan, sa harapan po ng grandstand yan. Diba? Nakita nyo? So, ito po yung mga highlights. Sabi po ng Abante News Online. Ayan, ito po yun. Yan. Yung kanina din. Ayan ang highlights po, mga kababayan. Ayan. So, sabi nga nila, accountability, transparency, parang hindi yata maganda, Sana po, sana nilagay nyo ay peaceful lang.
Oh, sa bagay may nakausap ako ng INC, hindi naman yung rally daw nila hindi sa pananawagan para bababa ang pangulo. Hindi daw po 'yun, peaceful lang. Gusto lang daw managot ang mga korupsyon. Kaya nga sabi ko, no need to rally kasi ginagawa na ng pangulo yung kanyang kanyang kumbaga umaaksyon na ang pangulo, 'di ba? Kaya maghintay lang tayo kasi due process po 'yan. Hindi po madalian mo 'yan. Kasi siyempre mabibigat na tao din ang iimbestigahan diyan eh. So hindi po madali 'yan. Proseso po tayo. Doon din po tayo pupunta sa mga may maipakukulong. Kaya wait lang tayo, relax. Si PBBM gumagalaw po 'yan. Tahimik lang ang pangulo pero mapanganib ang loob niyan. Kaya hindi natin alam maaaring gagawin 'yan, mga kababayan. Pero ang kanyang sandata diyan is saligang batas. 'Yun, mga beswa. So, mga kababayan, kung nakikita nyo dito po, dyan po yan sa grandstand na kung saan ang INC nag-rally. Sabi nila peaceful rally. So I hope hanggang sa 3 araw peaceful rally po yan. Sana po ipanalangin nyo po ang bansa natin na pagkaroon ng kapayapaan, pagkakaisa, no? Ako nirerespeto ko lahat ng religion kasi biblical po yan no? Sana po itong rally ninyo naway nakakapukaw, no, sa puso ng mga magnanakaw pa sa kaban ng bayan. Pero I think wala na po yan kasi na-expose ni Pangulong Marcos Jr. Kung baga nakamonitor ang Pangulo, no? So wala nang korupsyon siguro sa 2026 GAA. Ngayon, mga kababayan, alam din po natin ang INC sa mga nag-endorse sa Pangulo ito no? So I hope naasahan din po namin na ang panawagan niyo po ay para sa kapayapaan, pagkakaisa. Pero nga sabi doon, accountability, transparency, no, dahil po nga sa mga korupsyon. Okay naman 'yun. Kanya lang mga bes. Hindi naman siguro natin kailangan na mag-rally Why? Kasi si PBBM mismo ang nag-expose ng korupsyon at alam po natin dekada na po 'yan, no? At ngayon lang po nangyari na in-expose ng isang pangulo sa katauhan ni Pangulong Marcos Jr. No? In-expose niya, na alam po rin natin dekada na, ang daming administrasyon na nagdaan, talamak talaga ang korupsyon. Totoo 'yun. Ayan, lalo na po 'yan si Saldico. Talagang panahon pa ni Digong. Na talagang nagnakaw po 'yan. Ang masaklap lang po dito, no, sa aking nakikita, analisa, thinking lamang. Dahil talagang pinapanood ko yung sinabi ni Saldico. Ako, mga kababayan, 100% siya po ay ginamit, no, ng mga tao na gustong pabagsakin ng Pangulong Marcos Jr. Kasi, alam niyo kung bakit nasabi ko yun? Kasi si Gutesa at saka si Saldico, iisa lang po ang mentor nila, no? Alam po ninyo, mga kababayan, lagi natin tandaan, ang gumawa ng kasamaan, hindi po kailanman magtatagumpay po yan. Why? Kasi mayroon tayong Diyos na nakatingin nakamasid sa atin. At alam pa ng Panginoon, si Pangulong Marcos Jr., malinis po ang pagkatao niya. No, 'di ba? Malinis po ang pagkatao niya Bakit? Siya po ang nag-expose no? At alam din po natin, ang Pangulo, no? Base doon sa isiniwalat ni Saldico na nagkaroon ng insertion ng 100. Palagay ko napaka-unfair po sa Pangulo. Yung pagbintangan mo na walang sapat na ebidensya, no? Pagbintangan mo lang siya para may masabi ka lang or sugo ng nasa likuran mo na para pabagsakin, na akala mo makuha mo ang simpatya ng mamayang Pilipino. Pero po nagkamali po kayo. Bakit? Tingnan nyo yan, no? Nagdilim po ang langit, no? Ayan, sobrang nagdilim kasi umuulan dyan. Ang Panginoon nagwa-warning po yan Pag once ang rally po ninyo, lalo po ang isang religious, supposed to be hindi nagrarally separate po, separate kayo sa pamahalaan So, ang akin lang, no, sa nakikita ko, dapat, kung mayroon kayong hinanaing, pwede naman po makikiusap yung mga opisyal nyo sa Pangulo, pumunta kayo sa Malacanang, or kaya magpadala kayo ng sulat, Mr. President, ganito gawin mo, no, hinihiling namin, 'di ba? Alam namin may kakayahan ka. Of course. Kaya nga ginawa niya na
O, di ba? Naitanayo yung ICI. Iniimbestigahan yan, inumpisan. Tingnan nyo si Secretary Dizon. Araw-araw nagtatrabaho. Buong gabinete nagtatrabaho. Pagdating sa sakuna, laging on time sila nagtatrabaho. Hindi po napabayaan ang ating mga kababayan. Sa totoo lang, no? So hindi mo na kailangan na mag-rally eh. Kasi ginagawa na ng Pangulo. Remember, kung naiinip kayo na gusto nyo may makulong kaagad, walang ganunan mga kababayan. Kasi due process po tayo eh. Busisiin natin mabuti. Yun po ang sistema. Ngayon, sa panahon ng Marcos administration, ay nagpapasalamat nga tayo eh. Kasi mayroon tayong Pangulo na napakabait. Hindi po marunong makipag-away. 'Di ba? Maganda ang batas ngayon. Lahat na iimbestigahan, wala nang sino-sino. 'Di ba? Huwag po tayong magpagamit sa tukso ng demonyo. Huwag po tayo nababayaran ng pera para lang ibagsak ang Pangulo. Huwag ganon, mga kababayan. Hindi po kayo magtatagumpay, no? Sa mga religious naman na kapwa nating Pilipino, alam nyo, ang intention nyo is to, rally for peace. Pero kasi, mayroong accountability, transparency, tungkol sa mga korupsyon. So, parang nagrarally kayo laban kay Sara Duterte. Why? Si Sara nagnakaw din eh. Yan ang sabi ni Peebles eh. Why? Kasi nga yung, nasaan po ang confidential fund, no? Hindi niya kayang maipaliwanag po yun. 'Di ba? Hindi niya kayang maipaliwanag. Kaya, ang isip ng tao, nagnakaw. 'Di ba? Dapat ganun din ang ginagawa nyo. Nagrally kayo tungkol doon. Ganun din ang ginawa ni Digong. Ang daming namatay. Bakit wala kayong rally? Transparency and accountability. Wala kayong ganun. Talamak ang nakawan nung panahon ni Digong, yung Parmali. Tingnan nyo. Bakit nasabi ko yun? Involved si Duque. Kinasuhan si Duque ng graft. Ganun si Mr. Lau. Ganun din si Secretary ng DepEd. Secretary Briones. Ayan, nagdilim tuloy ang langit. Umulan po yan, mga kababayan. No? Di ibig sabihin, talamak po ang korupsyon sa panahon ni Digong. Nakawan sa Parmalib. 11 billion? Anong sinabi ni Congressman Dan Fernandez sa Quadcom? Nawala po ang 90 billion na pera ng PCSO. Nasaan po napunta yun? Bakit hindi po kayo nagrally? Accountability and transparency. Samantalang kay PBBM, ginawa ng istoryahay ni Saldico, nagrally kayo kaagad. Napaka-unfair naman yun, mga kababayan. Dahil alam nyo, ang Pangulo, since pa, mayaman na po yan. Bilyonaryo na po yan eh. Diba? Ang tanging Pangulo lang nag-expose. Binangga ang lahat ng mga malalaking tao. Bakit? Kakampi niya po ang katotohanan. Yun naman talaga ang totoo. Diba? Ayan nga, naumpisa na. Maraming nasasangkot na. Maraming napangalanan na. Ano pang hinihiling nyo? Ba't kayo nagrarally? Supposed to be not. Diba? Huwag po tayo magpapagamit, mga kababayan. Sa mga tao na walang ginawa. Kundi, walwal. Walang ginawa. Tamad. Maninira lang sa pamahalaan. 'Di ba? Ibagsak lang ang Pangulo. Ginawa ng istoryahin na nagnakaw kuno na 100 billion. What the hell? Mali-mali ng script. 'Di ba? Saan ka makakita? Yung mga bagahin na nandoon. Wow, 2024. Tapos 2025 January January, ano yun? March, May, June, nag-deliver ng pera daw. Nag-deliver daw ng mga luggage na isang katerbang pera sa bahay sa Malacanang. Samantalang, nag-i-start pa ang BICAM, November pa. Ibig sabihin, nauna yung deliver kaysa BICAM. Doon pa lang sablay na po si Saldico. Ang maraming senador na hindi naniwala. Maliban doon sa Duterte Black. Sa akin nakikita, mga kababayan, itong ginagawa ni Saldico, alam nyo kung ano, yung 100 billion na yun po ay pera. Siya po ang nag-insert nun dahil mapupunta sa kanya. Hindi ko alam kung kanino mapunta yung 25% na yun, baka kay Mozzarella. 'Di ba? Ngayon, ipinahid kay PBBM para lang may masabi at paninira laban sa Pangulo. Na alam po ng lahat na kung gaano ito si PBBM na, napaka-open sa lahat.
Kilala po ang pamilya niya. Mga kababayan, mayaman na, bilyonaryo na po yan eh. Remember, ang Marcos, talagang dumaan yan sa sa paghuhusga ng mga dilawan in the past. Until now, mga kababayan. Pag nanakaw, mamatay tao, di ba, nagkamkam, lahat. Pero ang tanong, nagtagumpay ba sila na pinakulong ang Marcoses? Hindi po. Kayo kaya? Si Saldico na ginamit nyo? Wow. Grabe. Hindi po kayo magtatagumpay, mga kababayan. No? Sa totoo lang, si PBBM napakabait. Magpasalamat nga tayo kasi may Pangulo tayong mabait, matulungin, mapagmahal. Lahat binubuhos niya ang kanyang lakas para lang matugunan ang mga pangangailangan. Hindi man 100%, mga kababayan, pero nakikita naman natin ang kanyang gawa. Ang masaklap lang kasi, sinabutahe siya eh. Sinabutahe siya sa kanyang mga project. Saan kayo makakita niyan? 'Di ba? Kasi itong mga contractors na ito, mga DE, panahon pa po ni Digong yun. Totoo yan, mga kababayan. Panahon pa po ni Digong. Nag-cross lang sa sa Marcos administration. Kanya lang, malas lang po nila kasi nasita sila ng Pangulo. Sorry na lang doon. Matamaan ang matamaan. 'Di ba? Sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., ang batas dito walang sinisino-sino. Mahirap ka man o kilala ang tao. 'Di ba? Si Digong nakulong, Kibuloy nakulong, Tebes nakulong, Alice Go nakulong. Nakita niyo 'yun? Ngayon, in-expose niyang korupsyon. Maraming makukulong. You see, under ng kanyang watch. Kasi ang kanyang mga gabinete, ang kanyang cabinets, ang kanyang administrasyon talagang nagtatrabaho ng gusto. Pagdating naman sa pagtulong, wow, on time lagi ang Pangulo. On time lagi yan. Ang daming nagawa ang Pangulo. Tapos sasabihin nyo magnanakay, huwag nyo ipahid sa kanya. Huwag nyo ipahid. Kahit saan nyo dalhin yan, matatalo kayo. Itangga nyo po talaga yan sa kukuto ninyo, mga didilis. Toward incident, considering that this is a peaceful rally and of course sa kapatiran po sa Iglesia ni Cristo ay talaga pong every member is a disciplined member. And nakita nyo naman, pati basura ay pinupulot po nila. Wow. Yes, we expect this will be a peaceful gathering. Ayan malinaw peaceful rally sa ating mga kababayan ng mga INC. Po ang kaganapan dyan sa rally nila sa Menjola. Dyan sa, sa Lunita. Pero sa ating mga kapulisan, huwag kayo masyadong kampante kasi 3 days po yan. Baka mamaya, unang araw, sasabihin po ng organizer ng destabilization, people. Baka sasabihin, wag muna ngayon, wag muna unang araw manggulo tayo. Doon tayo sa kalagitnaan o sa bandang huli tayo manggulo. Kaya, take note, mga PNP, EFP, wag kayo masyadong magkampante, may bukas pa, may isang bukas pa, baka dyan sila bibira. Yan ang paghahandaan ninyo. At siyempre sa ating mga kabayan, mga bes, pagdasal natin, walang gulong mangyayari at kapayapaan lamang. So yun mga beswa, see you again on my next upload. Bye 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 and bagus. God bless Philippines.